Kabanata 576. Iniisip ni Sebastian kung ano ang dapat niyang gawin, napakamot ng ulo sa kaba. Hubad na nakahiga si Caitlyn sa kuweba. Kung pumasok si Erwin ngayon, makakahanap siya ng eksenang hindi niya dapat makita. Mas malaki pa ang kasalanan ni Sebastian kung may mga malalaswang ideya ito sa kanya. Ano man ang sitwasyon, hindi nais ni Sebastian na makita ang alinman sa mga ito na mangyari. Gusto niyang pigilan si Erwin ngunit nag-aalala siyang masangkot sa gulo. Nang makitang nasa pasukan na ng kuweba si Erwin, nakaisip si Sebastian ng isang ideya at inihagis ang isang sanga ng puno sa kanyang direksyon. Dahil sa gulat ay mabilis na tumabi si Erwin at iniwasan ito. Sino ang gumawa nito? Nagulat at galit na galit, hindi nag-aksaya ng isang segundo si Erwin para sumugod patungo sa lugar kung saan nagtatago si Sebastian. Ngunit umalis na si Sebastian ng ilang segundo, naiwan lamang ang malabong figure mula sa likuran na tumatagos sa kagubatan. Si Erwin ay mahigpit sa kanyang mga takong at hinabol siya ng higit sa 100 milya. Sa huli, nawala pa rin sa kanya si Sebastian. Sa simula, ang nakita lang ni Erwin ay isang likod, at ito ay mula sa malayo. Nagalit si Erwin dito, pero mas nagalit siya sa katotohanang may umambos sa kanya. Ang lakas talaga ng loob nila. Matapos iwaksi ni Sebastian si Erwin, lumihis siya at gusto niyang bumalik sa kuweba para tulungan si Caitlyn na magsuot ng damit. Mas mabuti pa kung mailipat siya sa ibang lugar. Hindi sumagi sa isip niya na lalabas ng kuweba si Caitlyn bago pa man siya makarating sa entrance. Sino ka? Tanong ni Caitlyn na nakatitig kay Sebastian. Ms. Gardner, kasali ako sa assessment. Nakalimutan mo ba na niligtas kita? Medyo kinabahan si Sebastian, hindi sigurado kung alam ni Caitlyn na natulog siya sa kanya. Medyo nakakalito ang mga alaala ni Caitlyn dahil sa aphrodisiac, at bumalik lahat sa kanya pagkatapos ng paalala ni Sebastian. Huwag kang huminga ng isang salita tungkol dito sa sinuman. Naririnig mo ba ako? Malamig na babala ni Caitlyn. Walang ideya si Sebastian kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin ngunit tumanggaw pa rin. Sa kabilang banda, walang ipinaliwanag si Caitlyn at mabilis na umalis pagkatapos magsalita. Lingid sa kaalaman ni Sebastian, tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang umikot-ikot siya. Hindi niya alam na si Sebastian ang pumatay sa matandang lalaki, ni hindi niya naalala na si Sebastian pala ang nag-claim ng kanyang virginity. Naisip na lang niya na nakatakas si Sebastian noong mga oras na iyon, at sinamantala siya ng matandang lalaki, na siyang nagdulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Kasabay nito, napansin niya na ang kanyang paglilinang ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at ang kanyang banal na enerhiya ay mas malakas kaysa dati. Sa pag-aakala na ito ay resulta ng dalawahang paglilinang kasama ang walang hiyang matandang lalaki, hindi siya maaaring maging masaya tungkol dito. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang dalasdis ng bundok, kung saan ang isang bangin ay nasa ibaba ng mahigit 10 talampakan, at naramdaman ang pagnanasang tumalon pababa. Hindi ako pwedeng mamatay. I swear I'll have my revenge. Tahimik na nagmura si Caitlyn at naglabas ng pendant. Kung nandito si Sebastian, malalaman niya na ito ang Seraph Fear pendant na pag-aari niya. Nahulog ito habang nakikipagtalik kay Caitlyn. Sa sobrang abala niya sa pag-iibigan, hindi niya napansin na nawala na pala siya rito. Mahigpit na hinawakan ni Caitlyn ang Seraph Fear pendant sa kanyang palad, na para bang gusto niya itong durugan. Sa wakas, niluwagan niya ang kanyang palad. Nang magising siya, nakita niya ito sa kanyang kamay at siguradong naiwan ito ng salarin. Wala siyang ideya kung sino sila, at ang pendant na ito ang tanging palatandaan niya. Nakahinga ng maluwag si Sebastian na hindi siya nakaganti ni Caitlyn, ngunit mabilis na pumasok sa isip niya ang pagtatasa. Ang tagal ay 3 oras, at hindi bababa sa kalahati ng oras na iyon ay nawala. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang lumubog sa kagubatan, sabik na naghahanap ng mga target. Gayunpaman, wala siyang nakitang isang tao kahit na matagal na siyang tumakbo. Kabanata 577.
Hindi ito nakakagulat dahil ang Misty Forest ay napakalaki at nababalot ng hamog. Mga 50 talampakan lang ang visibility. Higit pa rito, ang mga mahihinang kalahok ay maingat. Hindi naging madali ang paghahanap sa kanila. Biglang sumulpat sa isip niya ang tanawin sa paligid ni Sebastian na ikinagulat niya. Ito pala ay nagising niya ang kanyang espiritual na pandama. Nagulat man ay inayos niya ang sarili at pinagkadalubhasaan ito. Ang kanyang espiritual na mga pandama ay maaaring sumaklaw sa isang lugar na halos 100 yarda. Gamit ang kasanayang ito upang tulungan siya, mas madaling maghanap ng mga target, at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng 2 tao. Sila ay 2 lalaki na nagtatago sa isang puno, nagtatagal ng kanilang oras at tumatalon sa mga tao ng palihim. Sure enough, nang dumaan si Sebastian sa puno, lumukso sila at hinaranggan ang kanyang dinadaanan mula sa harap at likod, na itinuro sa kanya ang kanilang mahahabang espada. Ibigay mo ang iyong mga plate number kung ayaw mong mawalan ng paa. Ngumisi si Sebastian. Depende yan kung gaano kakatatag. Ginasto mo to. Patayin niyo siya. Galit na galit, sumigaw ang lalaking nasa harapan ni Sebastian at sinugod siya ng kanyang espada. Sabay tutok ng lalaki sa likod ni Sebastian at nilaslas. Pareho silang mabisyo sa kanilang mga pag-atake. Nagpasya si Sebastian na turuan sila ng leksyon. Sa isang iglap, naiwasan niya ang mga atake nila at hinawakan ang isa nilang braso. Pumikit ng marahan, nabali ang braso sa isang malutong na snap. Napaungol ang lalaki. Ang ibang lalaki ay namutla sa paningin at gustong tumakas, ngunit naabutan siya ni Sebastian sa isang kisap mata at ginagaya ang parehong galaw sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang braso. Ibigay mo sa akin ang iyong mga plate number. Nagulat at nagalit ang mga lalaki. Ang isa sa kanila ay umungal, "How dare you? Kami ay pinadala ng pamilya McGraw. Humihingi ka ng gulo sa pamamagitan ng pagbali sa aming mga braso." Pinipigilan ang sakit, sumirit ang isa pang lalaki, "Bastard, iabot mo ang mga plate number mo at basagin mo ang magkabilang braso mo bilang paghingi ng tawad. Kung hindi, mapupunit ka kung sasabihin natin ito kay Mr. McGraw." 11. Kumunat ang noo ni Sebastian. Narinig niya ang tungkol sa pamilya McGraw mula kay Kyle. Sila ang numero 1 pamilya sa lungsod, at marahil sa buong county, din. Sila ay malakas at maimpluwensya. "I don't care who you are. Nagkakaroon tayo ng assessment ngayon, and everyone have to follow the rules. Ibigay mo na ang mga number plates mo, or I'll break your other arms." Ikaw. Parehong galit ang mga lalaki, ngunit binigay nila ang mga plate number sa huli. "You have some guts, kid. Ito ang mga number plates na inipon namin para kay Mr. McGraw, pero naglakas loob kang agawin sa amin. Hintayin mo na lang ang galit ni Mr. McGraw, pagbabanta ng mga lalaki at saka umalis." Pinulot ni Sebastian ang mga number plate mula sa lupa, na 7 piraso. Idinagdag ang mga ito sa 15 na mayroon siya mula kanina, mayroon na siyang 21 piraso. Medyo magulo dahil nasaktan niya ang pamilya McGraw. Pero wala na siyang pakialam. Kung makakasali siya sa Netherworld sect, kahit ang pamilya McGraw ay walang magawa sa kanya. Sa susunod na kalahating oras, natagpuan ni Sebastian ang higit sa 50 katao. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na karamihan sa kanila ay naaga na sa kanila ang kanilang mga plate number. Buti na lang at higit sa isang number plate ang iba sa kanila kaya nakakuha pa siya ng 45 piraso. Kasama ang mga nauna, mayroon siyang 66 na piraso sa kabuuan, na sapat na upang makapasa sa pagtatasa. Nang makitang malapit na ang oras para sa pagtatasa, nagpasya siyang huwag ng mangagaw pa ng mga plate number. Dahil hindi siya maaaring magkaroon ng 200 piraso, walang anumang punto sa pag-agaw pa. Nang handa na siyang bumalik, nakarinig siya ng mga tunog ng matinding away mula sa malapit. Noong una, binalak niyang huwag pansinin ito, ngunit narinig niya ang mga pamilyar na boses. Kaya, sinundan niya ang mga tinig at natagpuan ang mga taong nasa laban.
Ang isang panig ay may 6 na tao, at pinalilibutan nila ang isa pang grupo ng 2 lalaki at isang babae, na walang iba kundi ang magkapatid na Shot at Bernie. Bukod sa isang maliit na bilang ng mga kalahok sa pagtatasa, ang iba ay halos parehong antas ng lakas. Ang grupo na may mas maraming bilang ay natural na nagkaroon ng napakaraming kalamangan. Si Kyle at ang iba ay walang pagkakataon laban sa kanila. Kabanata 578. Makinig ka sa payo ko at iabot mo ang mga plate number mo para iligtas ka sa sakit. Kinumbinsi sila ng mga taong nakapaligid kay Kyle at ng iba pa habang marahas na umaatake. Gayunpaman, ang 3 sa kanila ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin ng walang salita, lumaban sa abot ng kanilang makakaya at sinusubukang kumawala sa kanilang pag-atake. Sa katunayan, alam nila na ang posibilidad ng pag-breakout ay mababa. Kung matigas ang ulo nilang lalaban, baka tamaan sila ng husto, pero gusto pa rin nilang sundan ang munting tipak ng pag-asa na iyon. Ito ang pinakamalapit na narating nila sa tagumpay. Mayroon na silang higit sa 160 na mga plaka ng numero, at sapat na para sa 2 sa kanila na makapasa sa pagtatasa. Kung makakakuha sila ng halos 12 higit pa, silang 3 ay papasa sa pagtatasa. Nakalulungkot, ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Matapos humawak ng wala pang 10 segundo, sinipa si Bernie sa tiyan at nagsuka ng dugo bago itinapon sa lupa. Sumunod, natanggal ang espada ni Tina sa kanyang mga kamay, at hinayla siya ng isang lalaki sa kanyang mga bisig. Dahil nag-iisa na lang ang natitira, hindi rin makalaban si Kyle. May sumuntok sa kanya, at gamulong siya sa lupa. "You're looking cute, lady. Let me kiss you." Hinalikan siya sa pisngi ng lalaking may hawak kay Tina. Hindi. Buong lakas na lumaban si Tina, ngunit wala itong silbi. Gusto siyang pigilan ni Kyle at Bernie, ngunit tinapakan ng mga tao ang kanilang mga dibdib. Sandali lang. Napaangat ang ulo ng lalaki sa pinanggalingan ng boses at nakitang sumulpot si Sebastian nang wala saan. Sebastian. Hindi nagtagal para makilala siya ni Kyle at ng iba pa. Sa kabila noon, wala silang dalang pag-asa. Masyadong maraming tao ang kalaban nila. Si Sebastian lang ay hindi sapat para iligtas sila. "How dare you interrupt me? Siguradong pagod ka na sa buhay." Nagalit si Oliver Knott. "Let her go. Labat mo ang mga number plates, at mawala ka," hiling ni Sebastian sa walang humpay na tono. Napangisi si Oliver. "Narinig mo ba ang sinabi ng lalaking ito? Gusto niyang ibigay natin ang mga plate number. What a joke." Tawa ng tawa si Oliver na muntik na siyang matamba. Yung iba nakatingin kay Sebastian na parang tulala. Ang mga kalahok sa pagtatasa ay karaniwang may ilang mga kasanayan, at karamihan sa kanila ay malapit sa pagiging mandirigma. Nang magsanib puwersa silang 6, kahit isang regular na mandirigma ay walang tiwala na matatalo sila. Walang magawa si Kyle at ang iba pa. Dati, akala lang nila medyo pipi si Sebastian, pero mukhang mas pipi. Nakatitig kay Sebastian, sinabi ni Oliver, "Humingi ng tawad sa iyong mga tuhod at yumuko sa amin, kung hindi, mabali namin ang iyong mga binti." Mahinahong sagot ni Sebastian, "Sa huling pagkakataon, sasabihin ko na. Hayaan mo na siya, iwan mo ang mga plate number, at mawala ka. Siguro pagod ka na sa buhay. Pete, bugbugin mo siya." Utos ni Oliver, ang pinuno. Nanunuya ang lalaking nagngangalang Pete Knott at huminto sa harap ni Sebastian. Nakakuyom ang kamao, inilapat niya iyon sa mukha ni Sebastian. Si Tina at ang iba ay hindi nakatiis na manood. Sa pamamagitan ng palitan ng suntok kanina, natutunan na nila ang lakas ng kanilang mga kalaban, at tiyak na sila ang nangunguna sa batch sa mga kalahok. Kahit na nag-away sila ng 1-to-1, hindi nila kapareha si Tina at ang iba pa. Sa kanilang opinyon, si Sebastian ay dapat nakatamtaman dahil siya ay napakapipi, at ang suntok mula kay Pete ay makakabasag sa kanyang mukha. Kasabay ng isang mahinang kulog, napaharap si Pete na may basag na ilong at duguan ang mukha. "Ano?" Napatulala si Oliver at ang iba pa.
Sa sobrang bilis ni Sebastian ay hindi man lang nila nakitang kumilos. Ang narinig lang nila ay ang mahinang katok, at pagkatapos, si Pete ay natisod sa lupa na may dugo sa buong mukha, na ikinagulat nilang lahat. Expert siya. Pagsamahin natin siya. Si Oliver ay hindi isang tanga, napagtanto na sila ay nakatagpo ng isang matigas na mani. Sa kanyang utos, ang iba ay sabay-sabay na sumalakay kay Sebastian. Sa kabila noon, langgam lang sila sa paningin ni Sebastian. Sinipa niya ang isang lalaki, sinampal ang isa pa, tumalikod, at sinampal ang kasunod. Kasunod nito, sinipa niya ang dalawa pang lalaki, at sunod-sunod silang itinapon. Nangyari ang lahat sa loob ng isang segundo. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Tina at ang iba pa. Sino ka? Bakit ang lakas mo? Kabanata 579. Nahirapang paniwalaan si Oliver. Kahit na siya at ang kanyang grupo ay hindi mga mandirigma, ang kanilang mga lakas ay hindi malayo sa isa. Nang magsanib puwersa sila, kahit ang isang regular na mandirigma ay hindi nila kakampi, ngunit sinaktan sila ni Sebastian ng kasing dali ng isang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya. Nakakatakot lang ang lakas niya. Iwanan mo na ang mga plate number at mawala ka, ulit ni Sebastian sa kanyang mga sinabi, ngunit iba ang epekto sa pagkakataong ito. Napatulala at nagalit si Oliver. We're from the Knot Estate. Sigurado ka bang gusto mong nakawan ang mga number plates natin? Tinapakan ni Sebastian ang kanyang dibdib, at naramdaman niya ang isang nakakatakot na puwersa mula sa kanya. Parang sasaksakin ni Sebastian ang dibdib niya at natigilan siya. Dapat ko bang ulitin sa ibang pagkakataon? Mahinahong sabi ni Sebastian. Hindi nang ahas si Oliver na sumalungat at masunurin niyang ibinigay ang mga plate number. Ganon din ang iba. Inakala ni Sebastian na ito ay isang malaking catch, ngunit ito ay naging higit sa 20 piraso lamang. Hindi niya alam na ang mga taong ito ay nagtatrabaho para sa Panginoon ng lungsod, at hindi sila nakilahok sa assessment para makasali sila sa Netherworld Sect. Sa halip, tinutulungan nila ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod na makapasa sa pinakamagagandang resulta. Malubhang nasugatan, umalis si Oliver at ang iba pa habang nakahawak sa isa't isa. Sebastian, thanks for your help. You're surprisingly strong, pasasalamat ni Kyle. It's not a big deal. You're welcome. Tinulungan sila ni Sebastian higit sa lahat dahil marami nang sinabi sa kanya si Kyle noon, at maliit na pabor lang iyon. Niyakap ni Tina ang braso ni Sebastian, na sinasabing coquettishly, "You're amazing, Sebastian. Dapat hindi ka na namin pinaalis sa team kanina." I'm sorry. Hindi masamang sabihin na nanliligaw siya sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang braso nito kaya ramdam na ramdam ni Sebastian ang pagtalbog ng kanyang mga suso sa kanilang damit. Ang mundong ito ay katulad noong medieval na panahon kung saan wala silang mga modernong damit na panloob. Sa karamihan, nagsuot sila ng karagdagang piraso ng tela sa harap ng kanilang mga dibdib. Dahil dito, malakas ang pakiramdam ng idiin niya ang sarili sa kanya. Hindi nasisiyahan si Bernie sa nakita nito dahil noon pa man ay tinuturing niyang magiging asawa si Tina. Dahil hindi nila kinukumpirma ang kanilang relasyon, wala siyang posisyon para magsabi ng kahit ano. Gayunpaman, sinimulan niyang kasuklaman si Sebastian sa kanyang puso. Ngumiti lang si Sebastian at hindi nagsalita. Mula sa sandaling siya ay pinalayas sa koponan, ang mga taong ito ay hindi naakma na maging kaibigan niya. Nang mapansin ni Tina na hindi kumalas si Sebastian sa kanyang yakap, naisip ni Tina na gumagana ang kanyang pang-aakit at nilakasan ito, hinigpitan ang kanyang mga braso. Sebastian, malapit nang mag-assessment, pero may kulang pa akong number plates. Bibigyan mo ba ako? Kung tutulungan mo ako sa pagkakataong ito, lubos akong magpapasalamat sa iyo at papayag ako sa anumang hilingin mo. Hindi siya maaaring maging mas malinaw sa kanyang mga intensyon. Ang anumang hilingin ni Sebastian ay natural na kasama ang kanyang pagbabayad ng pabor sa kanyang katawan. You can have all those number plates. Is that enough? Itinuro ni Sebastian ang mga number plates sa lupa na naiwan ni Oliver at ng iba pa.
Tama na. Salamat Sebastian. Natuwa si Tina, nagtipto at nagtanim ng halik sa pisngi ni Sebastian. Nang makita ito, halos mawalan ng malay si Bernie at kinasusuklaman si Sebastian higit kailanman. Sa kabilang banda, si Sebastian ay tila walang pakialam. Ibinigay niya sa kanya ang mga number plate na iyon dahil walang silbi ang mga iyon sa kanya. Sapat na kung makapasa siya sa assessment. Sa pamamagitan nito, si Tina at ang iba ay nagkaroon ng sapat na mga plate number. Bukod dito, malapit nang matapos ang oras, kaya umalis na sila sa Misty Forest. Sa ngayon, marami na ang nakabalik. Ang ilan ay masaya, ngunit karamihan sa kanila ay nabigla. Natural lang iyon. Sa bagay, ganoon lang karami ang number plates. Pinakamarami, halos 300 tao lang ang makakapasa sa assessment. Hindi nagtagal, lumabas si Heather Knott. Kahit kailan, lagi niyang nakahawak ang ilong niya sa hangin. Gayunpaman, ang kanyang mga sidekick sa likod niya ay nasa masamang kalagayan. May mga bagbog sa mukha habang ang ilan ay hindi man lang makatayo ng tuwid maliwanag, sila ay nabugbog ng husto. Tama ba ang nakita ko? Nabugbog ang mga lalaki sa Knott Estate. Sinong may gawa nito? Nagulat ang lahat, Ms. Knott, siya yung hayop na yon. Agad na nakita ni Oliver si Sebastian at galit na galit siya. Nilinggan ni Heather si Sebastian at agresibong nagmarcha sa kanya kasama ang mga tauhan nito. Nang makita ito, kinaladkad ni Tina sina Kyle at Bernie, na ikinatulala ni Sebastian. Kabanata 600. Si Tina at ang iba pa ay naruroon lamang upang makasali sa tagumpay ni Sebastian, ngunit wala sila kapag may problema siya, na isang kasuklam-suklam na pag-uugali. Huminto si Heather sa harap ni Sebastian at mayabang na nagtanong, ang lakas ng loob mo para bugbugin ang mga taong nagtatrabaho para sa Panginoon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, nagulat ang lahat. Nako, sino ang lalaking to? Paano niya nagawang bugbugin ang mga tauhan ng Knott Estate? Nagpapakamatay ba siya? Katapusan na ng lalaking to. Walang makapagliligtas sa kanya pagkatapos niyang galitin ang Panginoon. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ms. Knott, isa itong assessment. Wala namang masama dahil naaayon ito sa mga patakaran, hindi ba? Sabi ni Sebastian. Dahil gusto mong magsalita tungkol sa mga patakaran, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mga patakaran. Kinakain ng malalakas ang mahihina, at iginagalang sila. Ito ang patakaran, malamig na sabi ni Heather. Tumango si Sebastian habang nag-iisip. Kung ganun, ano ang gusto mo, Ms. Knott? Lumingon si Heather sa mga lalaking nasa likod niya at nagtanong, binugbog niya kayo. Sabihin niyo sa akin kung ano ang dapat nating gawin sa kanya. Ms. Knott, sinampal niya ako, kaya dapat ibalik natin ito ng 10 ulit at putulin din natin ang 2 kamay niya bilang parusa, ang nanggigigil na sinabi ni Oliver. Binali niya ang ilong ko. Gusto ko siyang suntukin ng 10 beses. Galit na dagdag ni Pete. At kami rin. Ang iba pang binugbog ni Sebastian ay galit at gusto nilang pagbayaran ito ni Sebastian ng 10 beses. Tumango si Heather. Makatwiran ang pagbayaran ito ng 10 beses. Hindi ka naman siguro tatutol dito, hindi ba? Ngumisi si Sebastian. Sa tingin mo ba mabubuhay pa ako kapag binugbog nila ako gaya ng sinabi nila? Kailangan mong pagbayaran ang iyong pagkakamali. Kung mabubuhay ka man o hindi ay nakadepende sa kung kakayanin mo ang pambubugbog. Ngumisi si Heather. Umiling si Sebastian. Hindi niya gustong mangapi ng iba, pero mas kinaiinisan niya ang maapi. Ano? Hindi ka ba sang-ayon? Nagkaroon ng isang masamang ngiti sa mukha ni Heather. Papayag ka ba kung ikaw ang nasa posisyon ko? Tanong ni Sebastian. Agad na sumabog sa galit si Oliver. Lapastangan. Sino ka sa tingin mo para ikumpara mo ang sarili mo kay Ms. Knott? Si Pete at ang iba pa ay nagalit din kay Sebastian. Nagkaroon ng nagmamalaking ngiti sa mga labi ni Heather. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Bilang anak ng Panginoon ng lungsod,
Ako ay isang maharlika habang naman ikaw ay isang alipin. Isang karangalan para sa'yo kahit napatayin kita. Walang sino man ang nag-isip na hindi ito tama. Napakahalaga ng social hierarchy sa mundong ito, at napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng mga maharlika at mga karaniwang tao. Maaaring pumatay ng mga alipin ang isang maharlika kapag gusto nila na para bang pumapatay lang sila ng isang langgam. Kabaligtaran nito, itinuturing na isang krimen kapag pumatay ng isang maharlika ang isang karaniwang tao, at ang kanilang buong pamilya ay papatayin. Bagamat walang titulo si Heather, ang kanyang ama ay isang earl at ang Panginoon ng lungsod na kumokontrol sa lahat ng naninirahan sa loob ng buong county. Kaya naman, ang kanyang katayuan ay lubos na pinahahalagahan. Kumilos na kayo. Walang pakialam si Heather kung pumayag o hindi si Sebastian at inutusan niya si Oliver at ang iba pa na kumilos. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga tauhan niya at pinalibutan nila si Sebastian habang pinagkukuskos nila ang kanilang mga palad. Kumunat ang noo ni Sebastian. Walang kwenta ang mga lalaking ito para sa kanya, ngunit hindi siya kampanteng kalabanan ang Lord. Sandali lang, sabi ni Sebastian. Ano? Natatakot ka ba? Ngumisi si Heather at nang iinsultong sinabi, paano kung ganito na lang? Kung didilaan mo ng malinis ang sapatos ko, sasabihin ko sa kanila na maging mabuti sila sayo. Nang marinig ito ni Sebastian, naisip niyang sampelan si Heather, ngunit kinontrol niya ang kanyang sarili.